So what's up guys, for today's topic, ano ba, high octane gases, 95 octane to 97 or may 98 pa ba, let me know, pero hindi ko alam. So ang madalas ko makita is 97 yung pinaka highest, nagre-range lang yun sa 95 octane or 97 octane. So ayun guys, ni-review ko siya. So, paano ko siya ni-review? In-empty ko hanggang umilaw yung gasolina. Tapos, nagpagas ako ng 500 pesos. Tapos, nagpunta ako ng Batangas. Tapos, ayun. Na-discover ko or na-experience ko na ang ganda ng response ng makinang to. Actually, etong 2003 to 2008 Honda City, ang nakalagay yata sa manual niya is 95 octane is good sa kanya dito. So sa akin, out of curiosity, and tinanong ko na rin sa friends ko kung pwede, okay lang naman daw, pero hindi ko sure, hindi naman mechanic yung mga friends ko kasi ginagawa din naman nila. So ayun ang napansin ko, na mas tumipid siya ng bahagya na konti lang, parang unnoticeable naman, pero tumipid siya, naramdaman ko siyang tumipid. Tapos parang pag 'di ba, during papunta ako sa Batangas, Hatawan yan Hatawan. Yung time na before na naka 95 octane ako, parang si engine pagka umaandar ako ng 100, medyo galit siya ng onti Pero nung nag 97 octane ako, mas calmer, mas kalmado yung engine. Tumatakbo siya ng 100 na 95 octane versus 97 octane. Mas kalmado yung engine in 100 kilometers per hour. Kumbaga, compare kay 95 octane. Pero guys experience tong sinishare ko sa inyo. Una, napansin ko, mas kalmado si engine. Pangalawa, mas matipid. Yun lang. Tapos, na-try ko rin pala yan, etong 97 octane into city driving. Okay, eto naman napansin ko. When it comes to city driving, matakaw si 97 octane. Mas nauubo siyang mabilis. Yung mga yung under brake, which is in the city. 'Di ba? Maraming stoplight, maraming humps, ganyan, 'di ba? Mas matakaw si 97 octane pagdating sa city driving. Pero pagdating sa expressway, mas matipid si 97 octane. So, ayun lang, yun lang yung napansin ko guys. Napa-research din ako kung ano bang purpose ng octane sa isang kotse. So, ang octane pala is parang sa engine translation to. So, si octane is siya daw yung parang may kinalaman sa knock sensor. So, bali ang knock sensor, merong part yun mga ganyan lang kalaki yung knock sensor na yan. Yung knock sensor na yan, nakikinig lang daw yun sa pistons at vibration ng engine. Pag naramdaman niya nag-vibrate yung engine ng kakaiba, magsesend yan. Kahit na onting difference lang ng pag knock ng engine or yung paggalaw ng piston or yung pag-vibrate ng engine, even sobrang slight na movement or vibration yan, sobrang onting vibration lang, isesend niya agad yan kay computer box. Tapos si computer box is kakausapin niya yung fuel injector, IACV. Yan, kausapin niya na, sige, medyo nagkaroon ng ng reading na pangit. So, mag-release tayo ng more gas. Parang ganun, more gas or more air. Basta yung mixture, babaguhin niya dahil naramdaman niya na nagkaroon ng slight vibration for the engine, 'di ba? So, ganun pala yan. Kumbaga, sa akin, na pagkakaintindi ko lang guys, na si 97 octane, mas maganda yung pag-burn niya. Pag kislap ng spark plug,
ano kagad, sabog kagad. Mas mabilis yung sabog niya para ma-push si piston. So nangyayari tuloy, parang pag mas mataas yung octane sa nakikita ko, si NOx sensor medyo hindi na siya nakikialam sa computer box ng mixture. O sige, all goods dito, hahayaan ko na yung trabaho mo. Pero pagka medyo nadidelay yung pagsabog ng gasolina, which is kunwari mababa yung octane, ganun. So si busy si NOx sensor na mag-send ng mali kay computer box. Oh, ayusin mo yung ratio mo. So si computer box na may mess up niya yung mixing. So tinataasan niya yung gasoline spray or hinahanginan niya na mas marami. So dun yung nakikita ko kung bakit nagkakaroon siya ng matipid at matakaw. So yun yung explanation kung bakit matakaw siya sa matipid yung 97 octane sa highway kasi parang tuloy-tuloy na gas lang yun. Ang ganda ng combustion ba tawag doon, yung pagkaka-pressurize ng air and gasoline tas mixture then spark. Ang ganda nung response nung apoy nung pagkakasabog. Kaya parang si NOx sensor ngayon nawawala ng work, wala ng function. Kumbaga hindi na siya nakikialam kasi ang ganda ng sunog, ang ganda ng response. So hindi na ako magsisend kay computer box na dagdagan niya pa yung gasolina or dagdagan niya pa ng hangin. So talagang perfect mix ang nangyayari. So yun yung nakita ko kaya siya tumipid. Pero hindi ko ma-explain kung bakit siya matakaw sa city driving. Mas matakaw siya talaga. Hindi ko alam Pero dahil siguro mabilis masunog. Hindi ko alam Pero kayo guys, baka alam nyo, comment nyo sa akin para matutunan ko kasi hindi naman talaga ako expert dito. And nagsishare lang din ako ng experience para may idea lang din yung mga gusto magkaroon ng idea. Kumbaga panimulang idea din, kung gusto nyo i-deeper search nyo na lang. Pero yun yung na-experience ko guys So, ayun. That's our topic for today. Yun lang. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Basta, ang sinabi ko lang, try nyo lang. Experience nyo. Try nyo mag 97 octane. Pagka kunwari mahabang biyahe, like magbe-beach kayo, may pupuntahan kayo napakalayo na straight lang, mabilisan, ganun. Yung NLEX yan yung mga masarap dyan Tapos guys, so nga pala, wag naman kayo yung drive na tatapa kayo ng todo, tapos bibitaw kayo ng tapos tatapa ulit kayo ng todo. Yun talaga yun. Matakaw yun kahit anong octane ang gamitin nyo dun. Nyo lang kunwari 80. O nasa 80 lang kayo. 80 lang yung gauge. 80 kilometers per hour. Kumbaga, i-steady nyo lang sa isang speed. Huwag kayong 80, 120, 80, 100, ganun. Kumbaga, matakaw yun. Yun, sigurado ako matakaw yun. Promise. Pero ang gawin nyo lang, yung parang cruise, alam nyo yung, di ba, may cruise control. Kaya siya sobrang tipid kasi naka-maintain lang siya sa isang kilometer na speed. Hindi siya yung, di ba, parang tatao talaga ako dyan yun. So, ayun guys, tips lang. Thank you for watching guys. Sana may kuha kayong idea sa aking life hack, car hacks na topic. And ayun, see you in my next video. Thanks for watching. Bye!